Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang former Finance Undersecretary at ito ho ay isang propesor sa ekonomiya at mga related topics. Si Undersecretary Shelo Magno. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Dennis. Magandang umaga, Victor. Magandang umaga po sa mga kababayan natin. Unang-una, nagkaroon ho kasi ng mga pagkilos, kilos protesta to be exact, dyan sa lungsod ng Maynila at yung Murayta area, talagang marami ho yung namataan namin at hindi yung mga karaniwan na sasagawa ng protesta. May mga nakita ho kami na mga nasa academe at iba't ibang sektor. At ang topic nga, itong PhilHealth Zero Subsidy. Ano ho bang kabuuan ng naturang mga programa at nakita din namin kayo nakabahagi dito, Yusek? Opo, nalulungkot po kasi talaga tayo dito sa pagbibigay ng zero subsidy ng gobyerno sa PhilHealth. No? Dahil nakasaad naman po sa batas na kailangan talaga na binibigyan ng gobyerno ng subsidy ang PhilHealth. Malinaw po yan sa syntax law natin na automatic dapat yung 40% ng lahat ng excise tax na nakukolekta natin sa soft drinks, sa mga sugary beverages at yung mga tobacco products, yan po ang nagsisilbing subsidy para sa PhilHealth ng mga kababayan nating mahirap, senior citizens, 4-piece members. Sila po ay automatically binabayaran ng gobyerno yung premium nila. Ngayon po ay ginawang zero yung subsidy para sa PhilHealth. Ang ibig sabihin po, walang counterpart yung gobyerno para sa subsidy ng mga kababayan natin na ito. At ang kahulugan po niyan, pinapasagot sa taong bayan, sa mga manggagawa na automatically kinakaltasan ng PhilHealth, yung kabuuang gastos ng PhilHealth. Yun po yung una. Yung pangalawa po, nire-reject din natin yung sinasabi nila na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Dahil yung pagkakaroon ng reserve fund, naayon din po yan sa batas. Kaya nga po nakakatawa, no? Kasi itong mga senador at congressman natin, sila din naman yung gumawa ng batas at nagsaad na kailangan may reserve fund ng PhilHealth at kailangan may katumbas ito ng 2 taong operating expense ng PhilHealth. Ngayon, kapag tiningnan natin ang financial statements ng PhilHealth, yung 2 taong reserve fund, kulang na kulang pa sa kasalukuyang perang sinasabi ng PhilHealth. So kasinungalingan po yung sinasabing sobra-sobra yung pondo. Yung pangatlong puntos po ay, sabihin na natin na may pera ang PhilHealth, ang nakakalungkot po doon ay yung betrayal ba ng gobyerno. Kasi ang PhilHealth po ay isang social contract. Parang sinasabi natin, tayo mga mamamayan, sige, binibigay natin sa gobyerno, nagbabayad tayo ng premium para sa PhilHealth natin, pero yung gobyerno, kailangan ibigay din niya yung counterpart na responsibilidad niya para bayaran yung premium din na responsibilidad niya para sa mga senior citizen at kababayan nating nahihirap. Pero hindi po niya ginagawa yun eh. So yung burden ay napapasa sa ating mga manggagawa. So yun po yung dahilan ng ikinagagalit natin dito. At kaya nga po yung panawagan natin kahapon ay dapat i-veto ng presidente yung budget para paglaanan ng budget itong PhilHealth. Pati na rin yung mga iba pang problematic na provisions dyan sa budget natin. At naniniwala tayo na ang kulang ang serbisyo ng PhilHealth sa taong bayan. Kaya dapat i-fire na yung management ng PhilHealth. Yun po yung mga ilan sa panawagan natin kahapon. Okay. Pero may paliwanag na ho dito ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And I know na pakinggan din po ninyo or napanood yung naturang pahayag ng Presidente. Kontento ba kayo doon sa kanyang sinasabi? Daw ito'y pwede naman magkumpas ang Presidente sa Kongreso para kung anong magiging solusyon doon sa naging resulta na zero subsidy para dito sa PhilHealth. Yung paliwanag ng Presidente ay kontento ba kayo? Yun nga po, kasi ang presidente ay nagpapaliwanag at sinasabi pa niya na may pondo daw at ang kailangan lang ng PhilHealth para mag-operate ay 150 billion pesos. Very disappointed po ako dyan. Kasi kapag tinignan niyo talaga yung breakdown ng gastusin kung paano mag-i-implement ang PhilHealth, ay hindi lang po yan 150 billion pesos. Kaya nagtataka ako kung sino ba ang nagbibigay ng impormasyon sa presidente. Yung ginamit ko pong example dyan ay yung consulta package, no? Yung consulta package po, yan po ay yung check-up
baseline. Ibig sabihin po, lahat ng miyembro ng PhilHealth ay kailangan magpa-check up, haharap sa isang doktor. At ang budget po per person ay 1,700. At alam niyo po, ang PhilHealth, miyembro po tayong lahat. So kung i-estimate natin kung ilan ang populasyon sa Pilipinas times 1,700, aabot po yan ng mga around 190 billion pesos. Yung konsulta package pa lang yan. So hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan ng presidente para sabihin na 150 billion lang ang kailangan na budget ng PhilHealth. So maling-mali po yung mga datos niya. Ngayon, batay doon sa mga datos na sinasabi niya, sinabi niya sapat na yung pera ng PhilHealth. Kaya po tayo very disappointed. Kasi nga, malinaw na hindi sapat yung pondo at sasabihin niya hindi nadadagdagan ng pera yung PhilHealth dahil pinagtanggol niya yung zero budget para sa subsidy. So, very disappointing po yan. At pinag-aaralan din po natin yung sinasabing line veto ng presidente kasi po hindi pwedeng magdagdag ng budget ang presidente. Pwede lang siya magtanggal kapag ni line veto niya. Paano po yung edukasyon na binawasan niya ng 10 billion at yung mga iba't ibang ahensya pa na binawasan katulad ng 4Ps, no? Sinasabi, suportado nila yung pagbibigay ng ayuda at tulong pero ang 4Ps program binawasan ng 50 billion pesos. Yan po yung mga provision ng budget na hindi makukure ng veto lang ng presidente, ng line item veto. Kaya ang panawagan natin ay dapat i-veto yung buong budget at ibalik sa Kongreso para ayusin at ipakita na ang priorities talaga ay yung mga nasa interes ng mamamayan, katulad ng mga budget ng edukasyon, budget ng kalusugan, at hindi yung mga in-insert na pang-ayuda, pork barrel at dagdag na budget para sa Kongreso at Senado. Ang akin pong katandem dito, si Bombo Victor, meron din katanungan. Bombo Vic? Professor, nababanggit nga ho ninyo kanina na mayroong mga paglabag doon nga sa pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth. Well, may plano ho ba kayong questionin ito sa Supreme Court at kailan nyo ito gabalak gawin? Opo, so inaantabayanan po natin yung mga gagawing pagkilos ng Malacanang kasi sila po yung susunod na step after ipasa ng Kongreso ang budget, no? Para sa firma ng presidente. So kung ano po ang gagawin ng presidente, kung ibibito po at isasaayos yan, ay ikagagalak po natin yon dahil naayon yan sa interes ng taong bayan. Pero kung wala pong mangyayari at zero budget talaga yung ibibigay nila sa PhilHealth, ay mapipilitan po talaga tayong magtungo sa Supreme Court siguro sa Enero po para questionin itong ginawa ng Kongreso at ng Pangulo na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth. Kasi po, isa pang kinakagalit pala namin dun sa PhilHealth ay simula noong 2023 nang maupo si Pangulong Marcos ay unti-unti na talagang binawasan ang budget ng PhilHealth. Dati po ay sakto yung binibigay kung ano yung nakasaad sa batas, kung ano yung nakasaad na share ng PhilHealth mula sa tax. Yan ang ibinibigay, no? Pero napansin natin, mula 2023, unti-unti nang binawasan. At yung binabawas sa PhilHealth ay nililipat dito dun sa MAIP program. Malamang po yung mga ibang kababayan natin ay familiar dyan. Yung MAIP program, ito po yung Medical Assistance for Indigent Patients. Ito yung pagka nanghihingi ka ng tulong sa pangpa-ospital, lalapit ka sa mga politiko, bibigyan ka ng guarantee letter para makover yung mga ilang gastusin pang-ospital. Yan po ay nire-reject natin kasi kung sinasaayos natin ng PhilHealth, mas magiging madali yung buhay ng mga kababayan natin. Hindi ka na kailangan manglimos o magmakaawa sa mga politiko para makahingi ng assistance, ano? Pero ang nangyayari po ng mga nakakaraang taon ay pinapaliit ang budget ng PhilHealth, nililipat dyan sa pondo ng MAIP ng mga politiko. Nakakawala po ng dignidad yan kasi kailangan mo po magmakaawa sa politiko bago ka matulungan. At tayo po, naniniwala tayo na ito ay malinaw na patronage politics. Sinusulong ng mga politiko yung interest nila para magkautang na loob tayo sa kanila para pagdating nga naman ng eleksyon, iboboto na sila. Alam niyo po, pera natin yan Tax yan na binayaran natin. Kaya nakakasama talaga ng loob yung ginagawa nila sa mga mamamayang Pilipino na parang masyado namang bilubusabos. Kailangan nating magmakaawa every time na kukuha at hihingi tayo ng tulong sa gobyerno. Professor, matanong ko lamang, no, ano pa po bang budget o bukod doon nga sa zero budget sa PhilHealth? Ano pang budget itong nakikita ninyong questionable doon ho sa 2025 National Budget Bill? Yan po. Nabanggit naman po, lumabas sa news, no, na binawasan ng 10 billion ng budget ng DepEd para sa computerization.
Ang 4Ps, ito nga po yung gulong-gulo ako eh. Yung 4Ps, binawasan ng 50 billion. Iyan yung na maayos na nating sistema sa pagbibigay ng assistance o tulong or ayuda sa mga mahihirap nating kababayan. Binawasan po yan ng 50 billion pesos at naglagay ng 26 billion pesos dito sa AKAP na ginagamit ng mga politiko para magpamudmod ng ayuda. Parang ano po ba talaga? Bakit naman binabawasan ang 4Ps pero nililipat dito sa ayudang pangpamudmod ng mga politiko? Ang isa din pong kabaha-bahala dyan sa budget na yan ay yung 289 billion pesos na dinagdag para sa DPWH. So yung kabuang budget po ng DPWH, halos umaabot na yan ng 1 trillion. At yung dinagdag na yan, dagdag na naman para sa flood control projects, dredging, multipurpose building. At alam niyo po, yung budget ng DPWH, bago yan binibigyan, pinag-aaralan po yan batay sa kakayahan ng DPWH mag-implement ng projects. Itong mga politiko natin, itong mga senador at congressman natin ay humugot na naman sa hangin, sinaksak yung mga priority projects nila, kaya nagdagdag ng 289 billion pesos. Yung isa pa pong madalas nating pag-usapan ko sa budget, yung tinatawag natin unprogrammed appropriations, umaabot po yan ng mahigit 300 billion pesos. At lumaki po yan ng lumaki, again, under the Marcos administration. At ang malungkot po, mali na naman yung presidente na sinasabi niya sinasaayos ang budget, ang katotohanan po, yung mga priority infrastructure projects, yung mga subway, yung mga train, mga airport, dyan nilalagay ng Kongreso sa unprogrammed appropriations. Ano po ba yung unprogrammed appropriations? Yan po yung portion ng budget natin na walang garantiyang budget. Kung baga, nililipat po ng mga congressman at senador yung mga importanteng infra, yung mga malalaki, yung mga inuutang. Diyan, sa unprogrammed appropriations, tapos pinaprioritize nila yung mga pork barrel nila. Kaya po nakakalungkot kung babalikan niyo yung mga storya na nakakaraan, hindi po ba napabalita yung 90 billion pesos na kinukuha sa PhilHealth ngayong 2024? Kinukuha po yung 90 billion pesos na yan para pondohan yung mga unprogrammed appropriations na yan. So ngayon, dito sa 2025 budget, naglalagay sila ng mahigit 300 billion unprogrammed appropriation. Ang tatanungin natin, kapag hindi yan nawala, saan na naman yan huhugutin ng gobyerno? Okay. Kaya marami po talagang mga kaduda-dudang provision na hindi masusolusyonan kung magla-line dito lang ang presidente. Kailangan po talaga ibalik ito sa Kongreso at muling pag-isipan. Mukhang kailangan isang tabi muna ng mga politiko yung mga interest nila at ayusin mabuti yung budget. I see. Okay, with that, maraming salamat po, Yusek, sa mga impormasyon na ibinahagi po ninyo ngayong umagang ito. At siguro makiki-update kami kung may formal petition na po na ihahain ng inyong grupo dyan sa Korte Suprema hinggil po dito sa zero subsidy ng PhilHealth. Thank you so much, Undersecretary. Yes po. Maraming salamat po at magandang umaga ulit. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Undersecretary o dating Undersecretary Shelo Magno mula ho dyan sa kanyang dating tanggapan sa Finance Department at yan ay tungkol doon sa pag-zero budget para dyan sa Philippine Health Insurance Corporation.